Sir, kahit saan ituro niya dito, wala tayong magagawa kasi ito yung sinasabi ng plano, pinpoint by the owner. Ibig sabihin, sila sir naman nag-survey, kung alin lang naman yung tinuro ni sir, yun ang isusurvey nila. Pwede, ganun po ba yung ano? Ganun po ba yung magiging Hindi tinuro lang dyan? Doon lang po kayo magsusukat. Hindi po talaga sinukatan ng Kasi doon po sa mga deed of sale namin na pinirma ni Pio Salvador po, yun na lahat yung mga tinuro namin. Sir, yes. Yes po. Doon po sa sinasabi nyo kasi doon ako nag-isip na who the person to certify it, the dalan area. Kung sino ba talaga yung nag-certifiko na sinasabi nga ni engineer, doon lang po sa pinupunto ng ating municipal engineer is who the person na nag-certify talaga. Kasi pag minsan usually dumadaan sa chieftain yun eh. Yung ganyan sa lupa, di ba alam po niya? Kaya pag minsan, yung bounded area napakahalaga sir eh. Kaya yan lang po, nakuha doon sa January 2, diba? Nag-certify lang yung owner. Almost more yung bounded, yung magkakatabi is, di ba, yung pinutukod yun eh. Para kilala talaga na ito yung lupa. Para pag pinpoint yun, sinukat yan sir, engineer, alam niya kung sino naka-bounded. At alam natin kung ano yung de-demolish natin. Tama ba? Pero ang problema, hindi natin check kung saan yung i-demolish. Kaya sabi ni engineer, baka magdadalawang problema. Doon lang po yung pinaka-ask Hindi ko question po nila. gagawin ng mag-demolish dahil hindi po makaliwanag po yan. ano, yun po kasi yung unang tanong sir kasi certified by the owner. Hindi pa si sir ang hindi pa si owner ang may-ari kasi may nasa korte pa eh. Sa yung ano po, sa yung experience po sir, public document po ba yan? Magiging public document yan sir kung sign po ng Oh, geodetic. pipirma po ng geodetic to, masasali po siya sa kaso kung may mali. Pinakakita lang po namin yan, pinaka-copy ko lang po para hindi ka po talaga yung Kasi ito sir, ang pananagutan ng ano dito ha, Ako pananagutan po naman po ng ang survey. pakikulong naman ako ng mga kasama po natin. Kasi nga, kung hindi ko alam kung saan po yung hangganan, eh may madamay po ako na property na hindi dapat madamay. Tapos sir, patawag ko rin yung assessor natin dito kasi sigurado may alam din sila dito. For the meantime, sir, kung gusto niyo pong mabilisan po tayo, mabilis po yung galaw natin, yung mga hinihingi po, i-furnish niyo sa akin. Tapos kakausapin ko si engineer. If you want, magkaroon po tayo ng consultation ulit, kausapin natin si engineer. Sali natin yung assessor officer para at least alam nila yung property kung talaga. Opo. Okay na sir. At saka po sir, meron lang po akong bilang po sa kanya na mapa, pagsusukat. Bilang sa po sir. Andun ang mga pangalan ng creek ng area. Kung kilala, kung ikaw ba taga doon, para alam mo yung mga kaboundary mo, kung si Pedro, kung si Juan, kung si Bautista, andyan po ang pangalan sa mapa. Pagsusukat. Nasabi na po. Opo, yung po sir, ang pinaka-linaw natin. Linawin po natin. Opo. Maigi po yan. Kasi naman po, sabi nga po ni engineer, dalawang magiging problema dyan. Yung nga po sir eh. Pero pag maliwanag naman na po, respetuhin po natin. Pag maliwanag na po. Tayo po, wala tayong magagawa kundi sundin ang batas. Kung talagang pinaser po to, ibibigay natin sa kanila. Tama ba? Tama. Hindi po. Engineer, ganito po ang usapan po natin, possession lang po. Kasi forcible entry lang po ang kaso. Hindi po natin pinag-uusapan ng ownership. Wala pong maliwanag sa desisyon ng korte na pagmamay-ari na po ito ni Estreleta Lopez. Ang pinag-uusapan lang po ito, yung prior possession. Yung prior possession po, ibig sabihin, mas nauna yung hindi po, sandali lang po. Mas nauna po yung possession po ni Estrelita Lopez. Pero yung usapin po ng pagmamay-ari rito, yung ownership, wala pa pong malinaw na desisyon ng korte. Ngayon, kung gusto nyo pong ipaglaban po yung ownership naman po ninyo, edi mag-file po kayo ng appropriate remedy para mabawi nyo po yung ownership. Salamat sir. Salamat po. Ito, ulitin ko po, ang case po rito is forcible entry lang po. Posisyon lang po. Hindi po malinaw ang usapin po ng ownership. Okay? Yun lang naman po. Ibig sabihin sir, ano po yan? Possession, rights lang po, gano'n. Rights po. Hindi po siya ownership. Rights lang po. So,
kung ano po, kung nandun po yung mapa talaga sa kanila at nakita naman po ng board, Sa kanila po yung rights. yung rights po. Ito sir, anong lupa nito? Ang ancestral domain po ito? Ancestral domain. Kadti po. Sa ancestral domain po, bago po yung tayo, correct me if I'm wrong, IPMR, bago po pumasa po yung sa CADTI, no less than the law itself recognizes the right of prior possession. Tama. Kapag nung pumasa po na napasa po yung ano yung batas po na yan, mismo yung batas po nire-recognize niya yung prior possessor po. Tama po. Pwede mo lang po siyang paalisin through court order po. Mag-file po kayo ng case sa ano po, sa korte po. Ganun po ang proseso. Sa pagkakaalam ko po. Ganun po yan. Hindi mo basta-basta pasukan yan dahil may kung gusto niyo pong irespeto po kayo ng korte at gusto niyo rin pong irespeto kayo ng kapwa-tao niyo, irespeto niyo rin po yung mga rights po nila. Okay? Hindi naman po yung papasok. I mean, ito po, na-recognize na po yung right ng possession nila Ma'am Estrelita. Ang nagawa po rito is nagkaroon po ng forcible entry. Pinasukan niyo po ito. Ito po, in accordance sa decision po ng korte. Hindi po ako nag-iimbento kung ano po yung sinasabi ko po rito. Kasi nga po, may nagkaroon na po ng finality yung decision po ng korte. So, kung gusto nyo irespeto rin po kayo, respetuhin din po yung rights po ng ni Estrella. Yes po. Sabi ko nga, hindi naman po huli ang lahat. Dahil nga po, possession lang naman po. May ownership pa naman po. Kung talagang habol nyo po is ownership, di mag-file po kayo ng property. Yun lang naman po. For the meantime, yung nga pong hiling ko rin po sa inyo, dahil nga po, hindi naman po basta-basta, ura-urada, nag-demolish po tayo rito. Gusto ko rin po malaman yung hanggan. Opo. Dahil pwede po nila akong iabla. Pwede nila akong iabla kung hindi ko alam kung tama, nasa loob ba yan yung property na dinidemolish mo, attorney. Saka pahit naman po yung bigla kayo magdidemolish na wala man po sa Oo nga po, oo nga po. Yun din naman po, kaya as much as possible po, nagpa-practice po tayo ng ano dito, due diligence, kaya nga po nandito tayo lahat. Kung yung mga hindi malinaw po sa atin, hindi po natin ng dito sa lugar nila. Wala silang mapupunta. okay? Dito ako na ipanganak. Sir, tanong ko lang po, ano po file ng, anong year ang nag-file ng case, sir? Hindi ko rin na, yung record ko lang po rin. Ano pa? 2020 pa yung katon to, Jared. 2022. So nagawa po itong mapa na to is 2025. So hindi po natin pwede sabihin. Kahit firmado pa ng dapat yung planong bago yung kaso. Kasi pointed lang ito, hindi natin. Ang unang filing ng kaso kasi nito, kinasuhan kami 2020. Ang kinaso sa amin, kasama namin yung mamuon namin, Oscar Rivera. grave threat trespassing to dwelling. Dinismiss dyan sa RTC Tarlac. Nilipat kami ng Lupis sa Angeles. Doon sa bahay. Dinismiss na naman doon sa Angeles. Oh. Ngayon, after 1 month, nag-file ulit sila ng kasong other form of trespassing. Ngayon, hinihiring pa namin yan. Ini-schedule na naman kami sa April 17, 2026. After a month na naman yun, kinasuhan na naman kami ng forcible entry with damages. Ito na po yun. Oh, yan na. November 21, 2021, nag-file kami ni attorney ng counter. Sinubit namin doon sa Tarlac, dyan sa Kapas. Nag-aantay kami ng summon, hearing. Before election ng May 22, sabi, ba't naririnig ko rin sa mga marites dito sa Malasa, natalo na kami. Paano kami Sino pong marites? alam mo na dito sa Malasa yung maraming marites dyan. Marites. Bakit sabi ko, matatalo walang hearing. Hanggang sa itong abogado namin, Chief, sabi niya, kasi ako ang chief ng tax force ng Cadi. Chief, punta mo nga sa COC, mag-verify ka doon. Pumunta ako ng October doon, nag-verify. Ayun pala, na-release na. Harap kami. Lumabas ang Bago niya pinalabas. decision. Natalo na rin. April 5, talo na kami. Sa mautak yan. Dinesisyonan. Yung usapin pong legal, may mga remedy pa po kayo. Eh, sabi naman ng abogado na nag-ano sa amin, si Mayari, bayaan nyo, sabi niya. Nanalo sila sa papel, hindi sila mananalo sa lupa. Sabi ang gano'n. Eh, di, siyempre, kaming abogado. Nagtitipin kami doon. Oh,
At saka, ang alam naman namin, dahil yung inaward nga ng judge sa kanya, 2.5 hectares, plus yung magbayad nga kami bawat isang akusado, 10,000 monthly, effective ng kundi March, June 22, 10,000 as rental. Parang kung nagre-rentals, wala namang ano. Kami nga nagtatrabaho dito sa lupa, magre-rentals kami sa kanila. Ang alam namin yan sa kanila, wala namang gumagalaw. Oh. Eh, sabi ko nga, kung magsabi lang sila ng totoo ito, tapos ang kaso eh. Matatanda na kami, hindi lang siya magsabi ng totoo. Mga ilang hektarya po doon tayo? Eh, sa kanila, sobra sa 3 hektarya yan. O, ito nga 1.5 hectares lang ano niya. 1.7 lang. Actual ano po siya? Survey po, 1.7. 2.5 yung dinesisyon ng korte, pinaward sa kanya. Pero walang gumagalaw dyan. Walang gumagalaw. Dahil alam namin, ever since kay Bibi Lopez yan. Madam Esther. Oo. Pero according sa mapa sir, 17 lang to, 1.7 lang. Yung 2.5 hindi siya 2.5. Ang inaward sa kanya ng korte, 2.5 yun. Hindi na nagkatugma-tugma yung Ang award po, actually is 2.5. Ito po 1.7 lang. saka yung ano sir yung malasa yata. 2.5 malasa po yung ano nakalagay. Hindi naman po ba Bounded siguro ito gagawin. bounded. Eh, hindi siya. Total po na 20,000 lang sir, 1.7. O, 1.7. dapat 25,000 square meter po. Sir, ano sasabi niyo? Sa ngayon sir, sundin muna natin yung process po na sinasabi nyo. Pagkatapos po nun, yun po natin, basta sundin lang po natin yung process. Yes po, susunod po ako sir. Ganun na lang po yung gagawin natin sir. Pero kami, sa munisipyo po kami, wala kaming pinigil. Kung sa inyo po talaga yung lupa, Tinitignan namin yung both side din ninyo. ibigay natin sa inyo. Ngayon naman, kung sila lumalaban din, kung pinapaturo kung saan yung mismong possession nyo, hindi ko po masabi kasi kayo lang yung nag-pinpoint. Kahit sino po ang may-ari, pwede niyang sabihin niya sa akin itong lupa na ito. Ayun, na kay Sheriff po kung ano yung decision na gagawin niya. 1.7 total. 2.5 po yung award sa inyo. Saan natin kukunin yung 8,000? Doon sa mga mayayamang may-ari. Saan natin kukunin? Dito sir, Patawagin yung mga tao lahat dito. kasi 2.5, ano rin yung ano ito eh. Sinuwalingan niya. Sir, yung ano po, yung mapa po na... Kung meron po kayong ano, sinubmit sa korte. Opo sir, ni Attorney Salonga po. Kailan po yun sir yung nasabit ninyo yung sinasabi ko? Mga kasalukuyan ho ng hearing namin. Ng mga kasama ho sa mga affidavit sir. Nung nag-hearing po kayo, sir. Sir. Anong kaso yung hini-hearing nun? Baka yung ano pa, yung dinismiss. Tanong na lang ho kay attorney kung ano kayong tanong. Ganun na lang po, sir. Ngayon ito sir, ngayon, SB, kumuha ka ng abogado rin para at least meron kayo. Meron kayo. Nalaman niyo yung rights niyo. Ayun sir. Kasi si sir, kiniklaim niya yung sa kanya. Ayun, hindi lang natin maturo ngayon. Kung matuturo lang na ito talaga yung sa kanya, wala tayong magagawa. Hindi mo stay lahat dito. Nga engineer ka ako. Kung ito ituturo niya, ay may, baka dito na siya malilibig ng buhay. Pero kung yung ituro niya dito, ano ko lang, marami siya makakalaban dito eh. Kung ituro niya dyan sa kabila, wala siyang kalaban. Threat na po ata yung Hindi. Sandali lang po, sandali lang po. marami nakakarinig ha, pag nawala ako, ikaw. Bawal na po yung gano'n. Ikaw ba? Sinabing ganun, tol. Tandaan na nga yan. Sinabi ko na kaya kayo tok ng kaya na magkaita mo, relax mo, relax mo. Ay, ano bawal? Bawal na yung mga Andito po si Kapitan, no? Nandito po si SB, nandito si Kapitan nyo, nandito po, nandiyan si Attorney. Dito po, nagpunta tayo dito para maayos. Kayo, kung ayaw po maayos, hindi na kami pupunta. Saan yung mas maganda? Hindi, sinabi lang kasi nagbabang sir, bawal. Dito po tayo, nagkamali si sir. So, anong decision mo ngayon sir? Bago natin i-adjourn to. Yung ano po, yung request ko po kay Sir Eduardo po. Apo.
na i-furnish po ako ng ano. Nung magyagyo ka, Yung mapa po na sinabit niyo po sa korte. And then nire-refer ko po yung sa mga geodetics po. Para magkaroon din po ng comparison po kung ano ma-plot, para ma-plot po. Actually sir, hindi pwedeng gamitin ng sa geodetic kasi by 2025 nag-survey. Opo. Ngayon, I-base din po natin. kasi Kapag kinumpir po natin at makita natin may discrepancy, nako, mahirap po yun, sir. ang problema nga dito sir, pinpoint lang eh. Kung saan ang sinundan ng surveyor natin is bearing, naniniwala ako sa kanila. Ibig Tama ba sabihin yun, sir? po, ibig sabihin po, yung mga bearing po dyan, turo lang. Yung bearing po niya, sir, yung galing din po sa ulo niya sinapit sa kasi po, nung binili po yan, sir, turo-turo din po yung mga, ano, kasi ganyan po yung unang bilian dyan eh. Turo-turo, oo. Pero may plano po yun. Yes po. Doon po yung galing yung plano. Ang hinihiling lang po kasi, ang ano, yung mismong mapa na sinabit po. Sa korte. Kasi kung, let's say, ang award po is 2.5, tapos 1.7 lang po yung pinapakita niya ngayon, paano ko po ano yun, i-implement? Di po ba? Alangan naman yung 8,000 kung saan ko na lang kukunin yun. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Wag niyo naman pong gawin sa akin yan. Hindi ko po magagawa yung trabaho ko kung ganyan po yung sinasabi ko sa akin. Halimbawa yan, sir, 1.7 na sinasabi natin yan. Kung magkulang man yung 1.7 dahil amin rin na ito, nabili rin namin kay Pio Salvador nung panahon na yun. Ibig sabihin, pwede kami kumuha rito. Hindi ko rin po masasagot yan dahil ang korte lang po. Kasi ang korte po ang nagbigay po sa inyo ng 2.5 eh. Kung sasabihin niyo po sa akin na kung pwede tayong kumuha rito, hindi na po based sa decision yung ginagawa natin kung gano'n. Opo, kasi ang sinabit po namin sa korte po nun, 11 hectares po, sir. Na ano, ayun o. Kaya nagawa yung plano niyan, at sinaglit namin yung kabuuan ng plano niyan, dahil 11 hectares o, na alam ni nanay, binili niya sa mga kapatid natin, mga katutubo, sa mga ninuno nila, 11 hectares. Kasi, ganun, yung sukat unong kasi, tali-tali lang ho. Ganun lang. Tapos, pinpoint nila, yung halaman kung nasan yung ano. Ay pagkakala mo ni nanay, 11 hectares po. Kaya nasaglit namin doon sa korte po, 11.5 hectares po. Buhat nung isang pa namin yun. Pero Usapin na 2.5 lang po yung award. Alin po ba na susundan natin dyan? Yung 11.5 o yung 2.5 o yung po nandyan sa... Kung ano po yung nasa desisyon, yung po ang susunod. Kaya nga ganun tinatanong ko sir, kung yun ay 1.7 lang, pwede kami kumuha pa rito ng Kasi po, may desisyon po ang korte. So, hindi naman po ako sa nakikipag-argue po sa inyo. Opo. Susundan lang po natin kung ano po yung desisyon ng korte. 2.5. Kasi during hearing, I would suppose na define na po yung area na kung saan kinukuha nyo po. Kung define po yan at nagkaroon na i-base po yung pagkuha po natin, wala po tayong unbridled authority na Sa susunod na pagkulang kabanata. po yan is kukuha po tayo ng ano. Kung nabi ng korte, doon lang po tayo magbabase. Kung tinatanong niyo po sa akin na pwede ba tayong kumuha dito dahil amin naman dito. Naku, mahirap po yan, sir. Kung ano lang po yung limitasyon ng desisyon po ng korte, doon po tayo magbase. Hindi po pwede sa akin, sabihin niyo sa akin na pwede siguro tayong kumuha dito dahil amin naman dito. Ako, delikado yun, sir. Ibabaw na akong buhay dito. Ibabaw po. Pero sabi ko nga po, lahat naman po tayo dito, dapat respetuhin po natin yung desisyon po ng korte. May mga ano po, eto final and executory na po itong desisyon na to. May mga gray area lang po na kung matapos na po ito or napaliwanagan na po ang bawat isa sa atin, nakatali din po yung kamay ko. Kung ano po yung desisyon ng korte, yung po ang i-implement ko. Walang sakitan ng loob kabang Masakit man ang loob ko dahil mahirap magpundar ng bahay. Maliit man yan o malaki. Pero pag ano naman na po,
pag may desisyon na po ang korte, dalangin po natin. Dahil pag hindi po natin ginalang yung korte po, wala na pong mangyayari sa atin. Kung gustong magkagera, gera na lang. Ay, hindi ba pong ibang bansa, wag lang tayo Oo nga magkagera. po, yun lang po ang ibig ko sabihin. Para po, may mga suggestions pa po ba kayo? Kapitan, Santo naman si engineer kung ano yung nararapat na SB. paglalaban mo. Parang engineer itang yung sa hanggat hindi pa natutukoy yung iba di ba yung sinabit sa kaya. Hindi pa natin alam sir kung magkaiba o magkapareho. Kasi baka pag nag-demolish yung ano ba, daw wala ano natin yan. Compensation ng damages naman yung ano. Baka possible entry na naman sa ibang ano natin. I-demanda na naman. So yun yung parang din na inaayos natin. Tukuin ba yung sinasabi nga ni Atty. na Parnis para matukoy din sa atin bilang mga leader, malaman namin kung hanggang talaga siya. Pag nasubmit po sa akin, I'll be requesting for another meeting po. Lalo Sa na po, barangay hall na lang po siguro. Opo, sa mga representative po ng mga defendants, inaanyayahan pa rin po yung mga IPM. If you allow us, barangay captain, pwede po bang magamit po ulit yung opisina niyo po para matulungan po natin sila. Lalo na para sa mga katutubo. Opo. O, narinig niyo naman po. Accommodating naman po si barangay captain. Para maano lang po, para maliwanagan po ito. Okay? Hanggang pag nagpa-meeting po ako, dapat na-furnish niyo po ako, sir. Para may comparison din. And then magdala din po kayo ng geodetic report. Para hindi po bias. Kung ano po, mas matatalino po sa atin ng mga geodetic, mga engineers. Kasi technical ano po yan eh. Technical na bagay po yan. Wala po tayong kakayahan, maliban lang po sa technical knowledge po ng mga engineers. Okay? Sir, kayo po. Ganun na lang po sir, kung ano po yung napag-usapan natin. Yun na lang po. Recap ko lang po yung pinag-usapan natin. Dahil nga, recently lang po na nasubmit yung survey plan ba tawag dyan, engineer? Opo, survey po. And Actually, hindi siya survey, sir. Sketch plan po. sketch plan. Okay. Tinanong ko po kanina si Geodetic kung yung bang sketch plan na yan is public document. Hindi siya magiging public document dahil hindi siya pirmado ng authorized person to sign. Kasi pag may titulo po tayo, lalo na po mga engineer, in the performance of their duties po, nagiging public document po yan. Yung due execution po niyan, hindi na po dapat patunayan dahil nga on itself, public document. Ngayon, yung hinihiling ko po kay Sir Eduardo na bigyan niyo po ako ng copy ng sketch plan, subdivision plan or what, na sinabit niyo po sa korte para po magkaroon po tayo ng reference. Okay? Kasi yun po ang nakita ng korte. Mas maganda po, sir, yung nakatatak talaga sa court. Opo. Kasi yun yung basis ng korte na mag-award po ng ng square meters po, yung area niya po. Yun po yung basis talaga. So kung ano po yung dokumento na sinabit niyo po sa korte pertaining to yung sa mapa po ng property, pakibigyan niya po ako. Apo. Kunin ko po pa. And then pagka engineer, pag nabigay na po sa akin, mag-set po agad ako ng meeting po nito. Ito na lang po tayo sa barangay. Andito naman sa akin yung number po ni Ma'am Mian. Sir Salvador, may number naman po ako sa inyo. May number din ako kay IPMA. Kung okay lang po, para convenient na po yung flow yung pagbibigay po natin ng invitation, mag-message na lang po ako. Doon na lang po sa para mabilis. Kasi pag i-force through ko po sa mail yan, baka yung saan pa, mapunta. Ano na lang po. Wala na po ba kayong sasabihin? Wala na po. Meeting adjourn na po tayo. Okay, sige. Kain muna tayo. Sir!